Nagsimula kay Fulong na isang pulis sa Hong Kong na may kakaibang husay sa martial arts. Siya ay mabilis, tapat, matalas, at napakatibay, at kilala siya sa paglutas ng sunod-sunod na kaso. Nakatakdang ikasal din siya kay Ka-air, isang mababang ranggong aktres sa eksena ng pelikula sa Hong Kong, at nakatakdang ikasal silang dalawa sa susunod na buwan. Sa araw na ito, sa gitna ng kanyang siksik ang schedule ng paggawa ng pelikula, tinawagan ni Ka-air si Fulong para ipaalala rito ang kanilang pre-wedding photoshoot ng hapong iyon. Bago tumungo sa studio, huminto muna si Fulong para bumili ng mga bulaklak, pagkatapos ay dumaan sa bangko para mag-withdraw ng pera. Sa labas ng bangko, nakasalubong niya ang isang katrabaho na tatawagan na lang nating Huang, na naka-duty malapit lang. Habang nakapila si Fulong, isang grupo ng mga magnanakaw ang sumalakay sa lugar. Pinutol ng kanilang hacker ang kuryente at signal ng telepono sa buong lugar, at pinilit ng mga tripulante ang manager ng bangko na ibuhos ang laman ng vault sa kanilang mga bag. Sinimulan ni Fulong ang pag-atake sa kanyang isipan, ini-imagine ang kanyang sarili na magsisimula ng laban sa pamamagitan ng paghagis ng laruan ng bata sa mga magnanakaw. Hindi ganoon kadali ang realidad, dahil tahasang ayaw ibigay ng bata ang laruan. Nakuha ng mga magnanakaw ang pera at tumakbo. Pero hinayla ang kanilang sasakyan para makatakas dahil sa ilegal na pagpaparada, kaya ninakaw na lang nila ang sasakyan ni Huang at isinama ito. Hinabol sila ni Fulong upang ihinto ang pagnanakaw at maibalik si Huang. Nagawa ng mga pulis na maglagay ng roadblock sa tamang oras. Huminto ng malakas ang sasakyan, at dumiretso si Fulong sa kanila. Nalusutan ng mga magnanakaw ang dalawang opisyal na nagtatangkang habulin sila, ngunit napatay ni Fulong ang tatlo sa mga tauhan, naiwan na lamang ang pinuno at isa pang lalaki sa manibela. Ang nakakatawa, nandoon mismo ang isang news crew na kinukunan ang buong showdown. Nanatiling nakalok si Fulong at tinapos ang huling dalawa, pagkatapos ay pinaandar ang kotse para lamang matuklasan na wala ng preno at lumuwag ang clutch. Sa huli ay ibinangga niya ang kotse diretso sa sarili niyang istasyon ng pulis. Nahuhuli niya ang bawat magnanakaw, ngunit nag-iiwan siya ng bakas ng pagkawasak. Galit na galit si Ka-air na hindi dumalo si Fulong sa photoshoot para iligtas si Huang, lalo na't naging viral ang lahat dahil sa balitang iyon. Sinusubaybayan din niya ang karera nito, itinuturo na hindi ito na-promote at hindi rin naman tumataas ang sweldo. At gayon paman, hindi siya tumitigil sa pagganap bilang bida. Gumanti si Fulong ng sarili niyang suntok, sinasabing ang tanging ginagampanan ni Ka-air sa mga pelikula nito ay ang biktima. Kung hindi siya tinutulak mula sa isang bagay, binubugbog siya. Lumalala ang away. Pakiramdam ni Ka-air ay laging nauuna ang trabaho bago siya, kaya sinimulan niya itong tanungin ng mga personal na tanong para subukan kung gaano talaga ito kakilala tungkol sa kanya. Mula sa paborito niyang pagkain, hanggang sa mga libangan niya, kung kailan sila unang nagkita, sa pangalawang pagkakataon, at sa pangatlo. Naging mainit ang lahat kaya't natamba si Ka-air at nabali ang kanyang braso, kaya't isinugod siya sa ospital. Mapapawalang bisa ang kasal lumala pa ito kinabukasan sa trabaho dahil hinayla ng komisyoner ng pulisya si Fulong palabas ng kalye at inilagay siya sa likod ng isang mesa, kaya't siya ang inatasan na mamahala sa silid ng ebidensya. Naglabas ng sama ng loob si Fulong kay Huang tungkol sa kung paanong wala ni isa sa kanyang mga gawa ang kailanman ay napahalagahan. Mag-isa niyang pinabagsak ang isang buong sindikato ng krimen. Pinahinto niya ang isang kriminal na isang pambansang kampyon ng wushu, at isinara niya ang hindi mabilang na mga kaso at nakapagligtas ng maraming buhay sa kanyang paglalakbay. Malumanay na ipinaalala sa kanya ni Huang na halos lahat ng mga kasong iyon ay nag-iwan din ng gabundok na pinsala. Walang magagawa si Fulong kundi tanggapin ito dahil hindi lang ang karera niya ang apektado. Tinalikuran na rin siya ni Ka-air. Samantala, si Huang ang mapopromote. Nagpaalam si Fulong sa kanyang koponan, ipinapaalala sa kanila na tuparin ang kanilang sinumpaan at laging maging handa sa anumang bagay. Binigyan nila siya ng huling pagsaludo. Pagkalabas niya ng gate, nagsimulang maghiyawan ang buong team dahil ang pagtatrabaho sa ilalim ni Fulong ay nangangahulugan na permanente silang na-stock sa overtime. Kinabukasan, nagbisikleta si Fulong kasama si Huang, na nagsabi sa kanya na itigil ang pag-iisip na lipulin ang krimen dahil patuloy na umiikot ang mundo at palaging may mga kontrabida. Hindi interesado si Fulong dahil may sarili siyang mga prinsipyo. Pagkatapos ay nagpunas siya ng sarili gamit ang kanyang bisikleta. Nabali ang binti niya at nauwi sa paglalagay ng semento. Lumipas ang mga buwan. Pumasok si Fulong sa silid ng ebidensya. Hindi na niya kayang magtrabaho kahit isang kaso at nawala na rin sa kanya ang babaeng mahal niya, kaya kumakain na lang siya ng kumakain pa. Nag-file pa rin si Ka-air, pero patuloy pa rin siyang naaantok, hindi maalis sa isip niya ang lalaki. Pagkalipas ng 6 na buwan, si Fulong ay tumaas mula 66 na kilo hanggang 113. Mag-isa niyang ginugol ang kanyang kaarawan. Sa Tokyo, isa na namang kaarawan ang ipinagdiriwang. Ang pinuno ng isang sindikato ng Yakuza sa Japan ay napapalibutan ng kanyang mga matataas na tauhan, kabilang ang kanyang sariling apo na si Tekashi. Malaking tagahanga ni Ka-air ang matandang lalaki at pinapanood niya ang bawat pelikulang ginagawa nito. Kaya,
Inutusan si Tekashi na lumipad patungong Hong Kong, hanapin si Kair at ibalik siya sa Tokyo. Kasabay nito, binigyan ni Wang si Fulong ng isang misyon. Kailangan niyang samahan ang isang lalaking nagngangalang UJ pabalik sa Japan. Si UJ ay isang direktor ng pelikulang pang-adult na nasawi sa pagsabog ng granada noong pagnanakaw sa bangko. Ang pagsabog ay nag-iwan ng namuong dugo sa kaliwang bahagi ng kanyang utak at binura ang bahagi ng kanyang memorya. Ayon sa pulisya ng Hapon, si UJ ay may kaugnayan sa isang insidente sa Tokyo, kaya pinapauwi na siya. Naghihikayat si Wang na ibigay kay Fulong ang trabahong ito, umaasang makakabalik siya rito. Pagkalipas ng 2 araw, sumakay si Fulong sa eroplano habang nakaposa si UJ sa kanyang upuan. Pagkatapos ay nakasalubong niya si Kair, na nagkataong nasa iisang eroplano. Halos hindi niya ito makilala at gulat na gulat siya sa kung gaano ito tumaba sa loob ng 6 na buwan. Ipinaliwanag ni Fulong na ang trabaho niya ngayon ay nakaupo lang sa kwarto at kumakain, at binabati niya ito dahil naging viral na ang pinakahuling drama nito kahit saan. Sinabi ni Kair na lilipad siya papunta sa trabaho at ipinakilala niya si Tekashi bilang kliyente na pumunta pa ng Hong Kong para sunduin siya. Pero natigilan si Tekashi nang makita niya si Yuji na nakaupo sa tabi ni Fulong. Paglapag ng eroplano, sinalubong sina Fulong at Yuji ng isang nakatataas na opisyal na nagngangalang Endo, na hindi kailanman naghuhubad ng kanyang peluka, at isang interpreter na nagngangalang Maggie. Habang papunta sa istasyon ng pulisya ng Tokyo, nagpakawala ng sama ng loob si Endo at agad na sinisi si Yuji para dito. Pagkatapos ay huminto sila sa isang pampublikong banyo para umano'y magamit ni Yuji ang palikuran. Ito ay isang setup. May naghihintay na upahang mamamatay tao si Endo sa susunod na kwadra. Bahagya namang nakaiwas si Yuji sa pagtatangka at tumakbo palabas roon na wala pa ring pantalon. Hinabol ni Endo ang kotse ni Maggie. Habang sina Fulong at Maggie ay tumungo sa istasyon, kung saan kinailangang iulat ni Fulong kay Wang na nakatakas ang bilanggo. Sinubukan ni Fulong na pagkalmayan si Yuji sa pagsasabing tutugisin ng mga pulis ng Hapon si Yuji, ngunit wala talagang tiwala si Wang sa kanila. Kaya, tinawagan niya ang kanyang kaibigang si Xiao at hiniling dito na tulungan na lang si Fulong. Di nagtagal ay dumating si Endo, at sinabing hindi niya nahuli si Yuji. Nagsimulang magsigawan sila ni Fulong ng napakalakas kaya naman ang mga lokal, na mahilig sa kapayapaan at katahimikan, ay nagsimulang magsabi sa kanila na huwag na lang mag-alala. Siyempre, nagsisinungaling si Endo. Nasa kanya na si Yuji, at plano niyang ibigay ito diretso kay Tekashi. Ibinalik ni Xiao si Fulong sa inuupahan niyang bahay sa gitna ng lungsod at binanggit na dating nakatira ito sa Hong Kong at isa rin itong pulis. Pagkatapos ay nakita niya ang grupo ng Yakuza ni Tekashi na papalapit sa isang maliit na stall ng maanghang na pansit sa tapat ng kanyang gusali, pinagtatabuyan ng bawat customer na nasa loob. Nandoon sila para maningil ng utang sa may-ari, isang babaeng tatawagan nating Karisma, na kasintahan din ni Xiao. Gaya ng dati, ang may utang ay kumikilos ng mas matigas kaysa sa mga naniningil nito, at sinimulang give-in ng Yakuza ang lugar. Tumalon si Xiao para protektahan siya sa tulong ng kanyang pamangkin na sinanay sa Kung Fu at mula kay Fulong. Nakulong ni Fulong ang bawat miyembro ng Yakuza sa loob ng gusali, ngunit nang sa wakas ay dumating ang mga pulis, hinayaan na lang nila silang lahat na makalakad. Napakalinaw na ang mga pulis sa lungsod na ito ang may pananagutan sa Yakuza. Samantala, si Yuji ay hawak at binubugbog ng mga tauhan ni Tekashi. Lumalabas na aksidenteng nakuna ni Yuji ang grupo na nagpupuslit ng droga na nakalagay sa loob ng mga tiyan ng isda. Paulit-ulit nilang tinatanong kung nasaan ang footage na iyon, pero dahil kalahati na ng alaala niya ang nawala, wala nang ideya si Yuji kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Kaya, pinatay nila siya. Kinabukasan, nalaman ni Fulong na napadpad ang bangkay ni Yuji sa isang lock. Kalmadong ipinaliwanag ito ni Endo bilang isang overdose na pagpapakamatay, dahil may natagpo ang droga sa kanyang sistema at di umano'y nag-iwan siya ng sulat. Iminungkahi pa ni Endo na lumipad na lang pauwi ng Hong Kong si Fulong dahil patay na rin naman si Yuji. Pero, nakikita ni Fulong na puno ng mga pasa ang katawan dahil sa pambubugbog at wala sa mga ito ang dahilan. Hinalugog ni Fulong ang apartment ni Yuji kasama si Xiao at nakita ang isang teleponong nakatago sa loob ng unan, bago pa man sumugod ang alagang aso ni Yuji kay Xiao. Habang kumakain pagkatapos, tinanong ni Xiao kung paano hindi naging inspector ang isang pulis na may 10th taon ng serbisyo. Nang tignan nila ang telepono, may nakita silang isang video na ayaw buksan. Sumunod, pumunta sila sa fish market para sa mas maraming lead. Nagkataon, ang hepe ng Yakuza at ang kanyang mga tauhan ay nagdaraos ng isang pagdiriwang doon at dumalo si Kaera bilang kanilang espesyal na panauhin. Napansin ni Xiao ang mga tindero na nagkakarga ng isda sa isang truck ng Yakuza at isa sa mga isda ang nahulog sa lupa. Sa loob nito, may nakita siyang mga pakete ng droga. Ang problema, nahihilo na si Xiao dahil natikman niya ang karne ng isdang may droga kanina. Kaya, mag-isang nakaharap ni Fulong ang isang buong kayeg ng mga Yakuza. Bagamat kahit papaano ay nakatulong pa rin si Xiao na lasing sinira ng away ang selebrasyon sa harap ng maraming kamera ng media.
Inutusan ni Takashi si Fulong na umalis ng Japan at itigil ang pakikialam sa kanilang negosyo. Galit na galit din si Kair, dahil pakiramdam niya ay sinisira nito ang kanyang trabaho. Sinubukan ni Fulong na ipaliwanag na ang mga taong kumuha sa kanya ay mga yakuza at ayaw niyang mapalapit ito sa mga kriminal na tulad niya. Pagkatapos ay dumating si Endo at ilang opisyal, inutusan si Fulong na umalis kaagad at humingi ng tawad sa sindikato para sa kabuluhan. Ngayon ay naiintindihan na ni Fulong ang katotohanan. Walang silbi ang mga pulis dito at marumi si Endo. Inamin pa nga ni Maggie na alam na ng mga pulis na Hapones ang sindikato na nagpupuslit ng droga. Nanahimik sila dahil wala silang ebidensya. Nagsisimulang magtaka si Fulong kung talagang pinalalaki niya ang bida sa loob ng maraming taon, hinahabol ang mga kasong maaari sana niyang baliwalain, ang ugali na sumire sa kanyang karera, nagtaboy sa kanyang mapapangasawa, at nag-iwan ng kapahamakan sa lahat ng direksyon. Sa ibang lugar, nag-away sina Sho at Charisma dahil 10 taon na silang magkasama at wala pa ring sagot kung kailan sila magpapakasal. Pumasok si Fulong at inayos ang lahat. Sinasabi sa kanila kung gaano siya kamahal ni Sho at sigurado siyang ganoon din ang nararamdaman niya. Habang pinapanood sila, naisip ni Fulong si Kair at tinawag ito para makipagkita. Pumapayag pa rin siyang kumain kasama ito at ang pag-uusap na iyon ang unti-unting nagpapabalik sa kanilang pagkakasundo. Hindi maintindihan ni Kair kung bakit madalas mag-away ang 2 taong nagmamahalan ng ganito. Sinabi sa kanya ni Fulong na ang pakikipagtalo ay bahagi ng komunikasyon, bahagi ng isang relasyon habang lumalaki, at kailangan lang itong mangyari. Humihingi siya ng tawad sa lahat ng pagkakamali niya at sinabing gusto niyang magsimulang muli sa umpisa. Nag-alok pa nga siyang umalis sa puwersa kung iyon ang kailangan. Pagkatapos ay tumama ang isang lindol at nagsimulang magiba ang tindahan ng pansit. Agad na tumalon si Fulong para tingnan ang lahat ng tao sa gusali. Habang pinapanood siyang gawin ito, napagtanto ni Kair na hindi niya kailanman matatakasan ang pagiging pulis dahil sa trabahong iyon lamang siya tunay na masaya. Kaya't dahan-dahan niyang tinapos ang kanilang relasyon, sinabi rito na nakatadhana itong tumulong sa mga tao, at ayaw niyang maging hadlang dito. Pagkatapos noon, tinawagan ni Huang at inutusan siyang bumalik sa Hong Kong dahil may mga balita na tungkol sa pagkamatay ni Yuji at sa gulo na nagpagulo sa pamilihan ng isda. Tumanggi si Fulong. Mas gugustuhin pa niyang magmukhang tanga kaysa mabuhay ng may pagsisisi. At patuloy siyang maghuhukay hanggang sa mabunyag niya ang kabulukan sa loob ng sindikato. Kinabukasan, binisita ni Takashi ang hepe ng Yakuza upang kumuha ng isang nilagdang dokumento na naglilipat sa kanya ng pagmamayari ng pamilihan ng isda. Tumanggi ang amo na pumirma at patuloy lang sa pagdadudel, kaya pinatay ni Takashi ang gwardya na nakatayo roon at pinilit ang matandang lalaki, ang sarili niyang lolo, na pumirma agad. Sa sandaling mapirmahan ang papel, pinatay din siya ni Takashi. Dumating si Kara ilang sandali pa para magpaalam bago umuwi, at dumiretso siya sa mansyon kasama ang boss at mga gwardya nito na nakahandusay sa sahig. Sinundan siya ni Takashi, nanlaban siya, ngunit nahuli siya. Samantala, sa wakas ay nabuksan na ng pamangkin ni Charisma ang nakalock na video sa telepono ni Yuji. Ito mismo ang inaasahan nila, matibay na patunay na ang sindikato ay nagpupuslit ng droga. Tinawagan agad ni Xiao si Fulong, ngunit dumating ang Yakuza para kunin ang telepono. Iniabot ito ni Xiao kay Charisma at sinabihan itong tumakbo, at hinabol siya ng ilan sa kanila. Iniligtas siya ni Xiao at tinutukan ng kutsilyo ang tiyan, kahit na may hindi ito nataman na anumang mahalaga, kaya't mabubuhay siya. Naiwan si Fulong na nag-iisang lumalaban sa maraming kalaban gamit ang anumang mahawakan niya. Binugbog niya silang lahat, at saka lang sumulpat si Endo at ang mga pulis. Sa halip na arestuhin ang Yakuza, sinisi ni Endo si Fulong sa muling pagganap bilang bayani. Alam na ni Fulong na katrabaho ni Endo si Takashi, at casual itong inamin ni Endo, at ipinagmamalaki na ang buong gawain sa kotse ay setup niya para maibigay si Yuji. Sinabi sa kanya ni Fulong na ang isang baluktot na pulis na tulad niya ay makakamit ang anumang mapapala niya. Sawa na sa wakas ang pamangkin ni Maggie at Kara at sinuway nila si Endo at halos agad dumating ang karma dahil nabangga ng kotse si Endo. Pagkatapos ay tumawag si Takashi mula sa telepono ni Kara. Kailangang dalhin ni Fulong ang telepono ni Yuji sa tuktok ng Tokyo Tower o mamamatay si Kara. Tumakbo si Fulong papunta sa tore kung saan ang mga tauhan ng isang mamahaling restoran ay banihag na at ang mukha ni Kara ay may mga pasa dahil sa pagpapahirap. Nang makita niya ito, agad niyang kinasuhan si Takashi at nabaril dahil dito. Kahit na ang bala ay tumama lamang sa kanyang napakalaking tiyan. Kinuha ni Fulong ang mga kutsilyo ng restoran at ang nalaglag na pistola ni Takashi at pinunit ang isang tumpok ng mga tauhan. Ginagamit pa niya ang katawan ni Kara bilang sandata. Pero sa isang laban, si Takashi ay isang seryosong martial artist at ang laban ay nagiging brutal. Sa wakas ay natamba siya ni Fulong nang dumating sina Huang at Maggie sakay ng helikopter upang ibalita na napalibutan na ng mga pulis ang Tokyo Tower. Kumalat na sa internet ang video ng pagpupuslit ng droga kaya wala nang natitirang dahilan ang mga pulis. Kailangan nilang arestuhin si Takashi at ang buong barkada nito. Pagkatapos ay natauhan si Takashi, dumampot ng 2 espada mula sa isang display at muling umatake.
Pataas ng pataas ang pag-akyat nilang dalawa sa tore habang nagpapatuloy ang tunggalian. Nakuha ni Kara ang isang set ng nunchuk mula sa isa pang display at inihagis ang mga ito kay Fulong at mula roon ay lumala ang laban. Si Maggie, na isa palang amateur na piloto, ay muntik nang bumangga sa kanila ang helicopter at si Fulong ay nataman ng malakas sa kaguluhan. Nakabawi siya, natalo ang dalawang espada mula sa mga kamay ni Tekashi at patuloy na pinukpok ito hanggang sa mailabas niya ang kanyang pangwakas na galaw, isang mabilis na sunod-sunod na pag-atake ng Wing Chun. Binuwag ni Fulong ang buong sindikato ng Yakuza, kasama na si Tekashi, at iniligtas ang babaeng mahal niya. Hinalikan siya agad ni Kaer. Sinabihan ni Huang silang dalawa na sumakay agad sa helikopter dahil umaakyat na sa tore ang mga pulis na Hapon, at kung mahuhuli sila, hindi magiging madali ang pag-uwi sa Hong Kong. Nagtatapos ang pelikula sa mga larawan ni na Xiao, Charisma, at ng kanyang pamangkin na masayang namumuhay. At ganoon din para kina Fulong at Kaer, na sa wakas ay nagpakasal. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.